Ang topic natin ngayon tungkol po dito sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na iimbestigahan na ng ombudsman. O yan, matindi ito. Ha? Siguro pagsisisihan ni Libeste yung mga ginawa niya, yung mga pinagsasabi niya at ginagawa niya eh. Ha? Mga kabunyog. Actually, tama rin naman tong gagawin ni Ombudsman Boying Rimulya. Ha? Ito, leksyon na rin ito kay Libeste. Leksyon na rin ito dito sa bata pang congressman. Maganda yung kanyang ginagawa para labanan ang korupsyon. Tama yun, suportado natin yun. Kaya lang, ang isipin niya rin, handa ba siyang banggain ang mga gusto niyang banggain? Handa ba siyang banggain? Dapat inisip niya sa simula't simula. Ilalabas din ang kanyang baho. Siya ba ay parang sa amin ng mga abogado, ang tawag doon, pag pumunta ka sa korte, you must come in clean hands. You must come in clean hands. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, sa parte niya, marami siyang binabangga. Okay yun. Pinapalabas niya na ito, mali ito, corrupt ito. Tama yun. Tama lang yun. Kaya lang ang problema, naisip niya ba na siya rin, pwede rin siyang hanapan ng butas? Siya ba ay wala? Siya ba ay malinis ang record na walang makukuha sa kanya na butas? Yun. Ngayon, uungkatin na yung kanya namang yung issue naman sa kanya. Nambabato siya ng mga issue sa iba. Ang tanong, siya naman ba wala bang issue laban sa kanya? O ito na yun. Hindi mo ninegosyo. Batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Rimulya, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Rimulya, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files. Ito na yon. Kumbaga, ang gagawin ng ombudsman ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, iimbestigahan yung yung negosyo ni Libeste. Ang negosyo kasi ni Libeste solar. Binigyan siya ng franchise niyan. Dahil ma-impluwensya yung kanyang ina, senadora, nailusot yan. Nailusot yan sa Kongreso na aprubahan yung franchise ng solar niya. Ang problema, binenta niya nitong 2025 kay Pangilinan. 18 billion. Ang halaga ng solar business niya, 34 billion. Nang nag-invest siya dyan, napakaliit ng investment niya. Tapos ngayon, binibenta niya. Bininta niya. Bawal yun. Bawal yun kasi nakalagay doon sa franchise na binigay sa kanya ng Kongreso, kapag ibebenta yung franchise niya o yung interest niya doon sa shares na yan, yung controlling interest niya doon sa kumpanya niya na solar, kailangan approval uli ng Kongreso. Hindi pwede yung ginawa niya na basta na lang siya nag-decide, ibenta niya. Hindi. Kailangan ng approval ng Kongresyo. Nakalagay yan doon sa yung Republic Act na nagbigay ng franchise sa kanya para sa industriya ng solar. Napakatinding pabor ang binigay sa kanya. Panahon yan ni Duterte. Kaya nga
Kaya nga napakaano niya napaka sobra ang pagka-Duterte niya kasi si Duterte ang pumirma doon sa franchise niya na 'yan. Nailusot 'yan ng kanyang ina dahil senadora yung kanyang ina. Bagamat nag-inhibit yung kanyang ina sa pagboto, pero siyempre kinausap 'yon ng mga senador at ang mga kongresista para ano 'yon, suportahan yung franchise na 'yon. Nakalusot naman. Nung nakalusot, nandun pa si Duterte nang inano 'yon, in-announce yang project na yang kanyang negosyo na 'yan. Ngayon, hindi naman na-develop yung solar industry. Wala, hindi naman na-develop. Hindi naman nasunod yung terms ng franchise. Ha? Pero dahil may franchise siya, ha? Bininta niya ngayon kay Pangilinan. Ang laki na ng dilensya niya, ang laki na ng tubo niya. Bilyon ang pinag-uusapan. Parang ha? Ang problema, ang na-violate niya doon, nakalagay sa batas na yun na binigay sa franchise niya, kapag ibebenta yung kanyang shares o yung interest niya o yung kanyang franchise mismo, hindi pwedeng walang approval ng Kongreso. Ha? Ang problema dito kay Lebeste, linalabanan niya yung mga kurap, akala mo naman siya, wala ring baho sa kanya. Yan yung problema dyan. Linalabanan niya yung mga kurap. Tama naman yun. Kaya lang, siya ba wala ring makukuha sa kanyang butas? O ngayon, mayroong butas sa kanya. Napakalaking butas yan. O, paano kung i-invalidate yung benta niya ng franchise niya, ng shares, controlling interest niya? O, paano yan? Ha? Kaya, sa totoo lang kasi, hindi niya naman sinunod yung terms ng binigay sa kanyang franchise. Wala namang na-develop na solar industry. Kaya lang, yung mabigyan ka lang ng franchise, napakalaking bagay yun. Yun ang bininta niya ngayon kay Pangilinan. Tubong lugaw siya. Laway lang yung gamit niya. Mga kabunyog. So ngayon, maganda yung ginagawa ni Libeste kasi linalabanan niya yung kurap. Kaya lang ang tanong, siya ba walang makukuha sa kanyang butas? O ito na yun. Ito na yun. Yun nga, sa amin yung mga lawyer, ang prinsipyo dyan, who comes in court should come in clean hands. Parang kakasuhan mo yung iba, ikaw ba wala kang wala bang pwedeng ikaso laban sa'yo? Ha? Kaya ito, ngayon, ano na yan sa kanya? Ha? Ang pwede nang gawin diyan sa kanya ng ina niya, si Loren Legarda, makikiusap na naman 'yan. Ombudsman, titigil na ang anak ko. Hindi na i-expose yung mga kurap. Pwede bang tigilan niyo na rin? Huwag niyo namang ituloy yung investigasyon sa anak ko. O, ganyan na naman ang mangyayari diyan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya wala. Kapag lumaban ka sa mga ganyan, siguraduhin mong walang makukuha sa'yo na butas din. Ang pinakamalaking butas sa kanya, nagtayo siya ng franchise, ng solar negosyo. Ang problema niya ngayon, nabigyan siya ng franchise dahil ninakad ng mother niya, ng ina niya na senadora noon, at linakad yan kay Duterte. Kaya pasalamat sila kay Duterte na aprubahan niyang franchise na yan panahon ni Duterte. Kaya ngayon Duterte siya. Kaya lang yung terms ng franchise na i-develop yung solar industry, wala naman. Pero ang advantage doon, siya yung may franchise niyan. Napakalaking bagay yon. Ang hirap makakuha ng franchise sa ganyan. Bininta niya ngayon kay Pangilinan, ang laki, 18 billion na yung nabenta niya. Yung halaga ng 34 billion. Ibig sabihin mayroon pang natitira sa kanyang shares. Pwedeng ibibenta niya pa yan. Kaya lang, ang na-violate niya doon, yung terms ng franchise. Ang nakalagay doon sa batas na binigay sa kanya, pag bininta yung franchise na yon o kaya yung controlling shares, aaprubahan ng Kongreso. Hindi niya ginawa yon. Hindi siya humingi ng Parang katulad din yan ni Kibuloy. May franchise yung SMNI. Anong nangyari? 'Di ba? Anong nangyari sa SMNI? Nagka-problema.
ang buhay ay weather-weather lang. Wag yung wag siyang ang problema ngayon lahat niya kinalaban eh. Lahat niya kinalaban. Pero sa totoo din lang, sa part din naman ni Boying Rimulya, ito din lang sa part din ni Ombudsman Boying, sana, rin, ginagawa niya yan hindi para mag-risk back kay Libeste. Kasi hindi niya rin dapat kampihan yung mga kurap na ini-expose ni Libeste. Hindi naman maganda sa kanya yun sa ombudsman. Ako nyo, mga kabunyog, mga kabayan, dapat sa parte ni Boying, huwag niyang kampihan yung mga kurap na ini-expose ni Libeste. Dapat iniimbestigahan niya si Libeste hindi dahil hinahabol ni Libeste yung mga kurap, kundi dahil mali talaga ang ginawa ni Libeste sa negosyo niya. Kumbaga ito pangit tingnan kay Ombudsman Rimulya na ginagawa niya yan kay Libeste para risbakan. Hindi tama. Dapat kay Ombudsman Boying, hinahabol niya yung mga yan dahil mali yan. Hindi mali yung ginawa ni Libeste, labag sa batas. Hindi dahil rinirisbakan siya. Anyway, yan yung yan yung malungkot kasi dito sa mga nangyayari sa atin mga kabunyog. Itong si Libeste, linalabanan ang kurap, pinagtatanggol naman ang mga Duterte. Di syempre galit din si Rimulya dyan. Ang yabang-yabang mo, galit ka sa mga kurap, pero Duterte ka. Ikaw rin, may sarili ka ring baho. O sige nga, imbestigahan nga rin kita. Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun mga kabunyog, mga kababayan eh. Pangit. Ito? Dapat si Boying, papanagutin niya itong si Libeste dahil mali yung ginawa ni Libeste. Ang gulang niya, batang-bata pa, ang gulang na ng utak. Hindi ka geniusan yun eh. Ngayon pa, hahabulin, ini-expose niya yung mga kurap na parang siya naman, hindi naman din na-involve sa katiwalian. Katiwalian din yung ginawa niya eh. Binigyan ka ng franchise, i-develop ang solar industry. Hindi mo naman na-develop. Tapos ngayon, ibibenta mo, tumubo ka ng sobrang laki, bilyon, ang tubong lugaw, laway lang. Ginamit mo lang yung franchise na binigay sa iyo ng Kongreso dahil linakad yan ng ina mo. Tapos ngayon, i-expose mo ang mga kurap. Tama yun. Ikaw, hindi ka rin ba kurap? Yan at yan. Tapos itong si Boying naman, tama rin yung gagawin niya. Kaya lang, hindi dapat lumabas na ginagawa yan ni Boying para risbakan siya Libeste sa ginagawa nito. Dapat ginagawa yan ni Boying dahil mali talaga yung ginawa ni Libeste. Hindi dahil kinakampihan niya yung mga kurap na ini-expose ni Libeste. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan? Tama ba yung gagawin ni Boying na imbestigahan siya? Yes. Pero ang hindi rin maganda yung impression na parang riniresbikan ba ni Boying si Libeste. Hindi dapat. Hindi ganun. Dapat, iimbestigahan ni Boying yon hindi bilang risbak. Talaga lang mali rin si Libeste. May sarili rin siyang dapat na baho na dapat ding imbestigahan. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.